Makakaupo na po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Thank you po sa ating worship team. Sinasabi po ng awit, luwalhatiin mo, purihin mo o aking kaluluwa ang Panginoon. At huwag na huwag kakalimutan ang lahat ng pagpapala at benepisyo na kanyang ipinaparanas sa atin. Amen po ba? Alam niyo po, kung tayo po ay tunay nating naunawaan ang mga dakilang bagay, puri tayo sa Diyos, ibibigay natin ang pinakamainam, ang pinakamalakas, at ang pinakamahusay. Amen po ba? Palapakan natin minsan pa ang ating Panginoon. Para ho yan sa akin, okay lang. Pero pag sa Diyos yan, hindi po yan okay. Amen po ba? Amen. Tayo po ba ay masigla ngayong umaga? Are we blessed? Amen po ba? Pakita nga natin sa ating katabi that we are indeed happy, we are indeed blessed. Tignan niyo po yung katabi niyo. Sabi niyo, kapatid, I am blessed because of Jesus. Amen po ba? Dahil po sa ating Panginoon, kaya araw-araw may pagpapala, araw-araw ay tayo ay pinagpapala, pinapagaling, pinagtatagumpay ng ating pong Panginoon. Magandang umaga din po sa lahat ng ating mga viewers, sa ating pong Facebook Live, ang lahat po ng mga nasa kanilang mga tahanan, patuloy po na binabati natin ng magandang umaga at sana po ay makasama na po namin kayo sa ating face-to-face na pagpupuri at pagse-celebrate ng kabutihan ng ating Panginoon. Alam niyo po, itong ginagawa natin, hindi lang tayo dumadalo dito dahil Sunday. No po? Sana nakikita natin na ang ating pagdalo, ito po ay pagdiriwang. Sabi natin pagdiriwang. Pagdiriwang po ng kabutihan, katagumpayan, pagliligtas, at biyaya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya pag celebration ay talagang andun po yung excitement, andun po na tayo po ay masaya, tayo po ay talagang hindi kayang pigilan ng kahit na anong problema. Amen po ba? Ano man po yung pagsubok na pinagdadaanan natin, mga balita, of course, tayo po ay sobrang nalulungkot doon po sa nangyari, na lindol sa Mindanao. But I know and I believe na ang Diyos ay laging naandyan. And He has, mayroon po siyang mga rason, He has His own reasons kung bakit pinapayagan ang lahat ng ito. Tandaan po natin na hindi kalooban ng Diyos na mapinsala, mawasak ang buhay ng marami, mga kabuhayan, at maging chaotic ang ating buhay. But sometimes these things are happening, una dahil nasa Bible, na sa mga huling panahon, nandyan ang mga lindol, mga sakuna, lahat ng uri ng trahedya. Because end times, sa panahon ng tinatawag na sa mga huling panahon, there will be troubles. These are terrible times, difficult times. Sabi nga po ng Bible, binanggit po yan sa Book of Timothy at sa ilan pang mga pahina ng Biblia. But something must not be forgotten. The truth, the fact, that sa kabila ng lahat ng ito na nagaganap, mayroong Diyos na nandyan sa ating tabi. Mayroong Diyos na sa lahat ng panahon hindi nagbabago. Diyos po siya. Kaya po sa mga sandali pong ito, ay pag-aaralan natin ang isang mensahe na may kinalaman pa rin po sa ating topic, Breakthrough Gentleness That Heals. And last Sunday, ay nag-focus po ako doon sa the power of God's gentleness, yung kapangyarihan ng kahinahunan ng Panginoon. Nakita natin ang kapangyarihan nito, it's powerful. Kala natin ang meekness is weakness, but not. Hindi po ito weakness, kundi ito po ay makapangyarihan. At ngayon naman po, ay pag-aaralan natin, magfo-focus naman tayo doon sa salitang heal, healing. God's gentleness heals. Yun po yung kapangyarihan ng gentleness ng Panginoon.
And I was able to share that on the last part of my topic last Sunday. Kung kayo po ay nagtitake note, kayo po ay nakikinig. Kaya naman ngayon po ay itutuloy natin pero focus tayo doon sa healing. So, my topic this morning is about, in His wounding, we found our healing. Pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay, malakas? Yan na ba ang pinakamalakas talaga? Yung pong mas malakas ho dyan. 1, 2, 3. In His wounding, we found our healing. Ano po, sa kanyang mga sugat, ay tayo po ay may kagalingan o tayo po ay gumaling sa pamagitan ng latay ng ating Panginoon. So, dito po sa Isaiah chapter 53, verses 4 and 5, pakibasa po natin ang sinasabi ng A Faithful Version Bible. Sabay-sabay po. Surely He has borne our infirmities and carried our sorrows, yet we esteem Him. Nagbabasa po ba kayo? Basahin po natin sabay-sabay. Kita po ba natin? Sana nilakihan pala. Ano ho? We esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Verse 5, but He was wounded for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes, we ourselves are healed. Sa ibang translation po, the Passion Translation, kung saan dito ko po kinuha yung aking title. Sabi po dito sa verse 5, but it was because of our rebellious deeds that He was pierced, and because of our sins that He was crushed. He endured the punishment that made us completely whole, and in His wounding we found our healing. And the Lord will bless the very reading of His word. Ito po yung sinasabi sa book of Isaiah, na ito po ay prophecy na mangyayari sa ating Panginoon dito po sa lumang tipan. Kaya kung titignan naman natin ang Matthew chapter, tignan po natin ang Matthew chapter 8 verse 17. Sabay-sabay po. This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. He took our illnesses and bore our diseases. Palapakan nga po natin ang salita ng Diyos. So yung Isaiah 53 na binasa natin, na siya ay nasugatan, siya ay nalatayan, kinuha niya ang lahat ng ating mga sugat, mga sakit, lahat ng ating mga kabalisahan, lahat ng ating problema, idinagan sa Kanya, pati ang ating mga kasalanan. Akala natin pinaparusahan siya kasi nagkasala siya. Hindi po nagkasala ang ating Panginoon, kundi dahil sa ating rebellious deeds, dahil sa ating pagsalansang, dahil sa ating kasalanan, sa ating mga karumihan, kaya po siya nahirapan, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nalatayan, nasugatan, at sa pamagitan ng kanyang mga latay, mayroon tayong kagalingan. Amen po ba? And this was fulfilled. Prophecy po yun. Pero natupad sa panahon ng ating Panginoon sa New Testament. Kaya ang sabi dyan sa Matthew 8, this was to fulfill what was spoken by the prophet. He took our illnesses and bore our diseases. Inako niya. Inangkin niya ang lahat ng ating mga sakit. Binata ang lahat ng ating mga karamdaman. Kaya meron po tayong kagalingan. In a world po of healing, sabi nung mga tao, time heals. Time heals for all wounds. Darating din daw ang panahon na anumang sugat mayroon tayo, gagaling din yan. Pero mayroon pong iba na tao, 30, 40 years na hindi pa gumagaling doon sa sugat, doon sa pilat na nasa kanilang mga buhay, dala-dala nila sa kanilang mga puso. Alam niyo po yung healing na binabanggit po dito ay hindi lamang physical healing. Hindi lamang kagalingan sa mga sakit katulad ng cancer, leukemia, hypertension, skin allergy,
Yung sakit sa buto, sakit sa dugo, sakit sa balat, hindi lang po yun. Kundi ang sinasabing healing dito, kasama ang emotional healing. At yun po minsan ang madalas matagal maghilom kapag emotional wound. May binabasa po ako yung book po ni Joyce Meyer, Healing for the Wounded Souls. Minsan mga kaluluwa natin ay sugatan dahil sa isang matinding bagay na naranasan natin, hindi natin makalimutan. Kaya minsan 30 years na, 40 years na, hindi mo pa makalimutan yung mga sugat na yon na nailagay sa iyong puso. Pero may magandang balita. Ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, sa kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, pwede nating angkinin at tanggapin ang kagalingan sa kaluluwa, sa emosyon, sa pisikal, maging sa espiritual. Maging yung ating pinansyal na kahinaan, financial lack, financial poverty, God is able to heal. Kayang pagalingin ng ating Panginoon. Dito po sa Matthew chapter 8, mayroon po ditong twofold action. Na ginawa ang Panginoon na nakalagay din po doon sa book of Isaiah chapter 53. Yung twofold action na ginawa ng ating Panginoon nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo? Pong sabi diyan? Number 1, He bore our sicknesses. He bore our diseases. Kanyang binata, kinuha niya sa atin. Alam niyo yan ang banggit. He took our sorrows, lahat ng ating kalungkutan, kahinaan, sakit, kahirapan. He took our sorrows and diseases upon Himself, demonstrating deep empathy. Di po ba kapag nakikita natin, alam mo, mahal sa buhay, sobrang nahirapan, napakabigat ng kanyang dinadala, anong ginagawa natin? Tinutulungan natin. Minsan ginagawa natin, sige ako nabubuhat niyan, at hirap ka na. Alam niyo, ganun ang ginawa ng Panginoon. Hirap na hirap tayo dahil sa ating mga kasalanan, hirap na hirap tayo dahil sa ating mga sakit, karamdaman, emotional sickness, emotional wound. Ang ginawa ng Panginoon, kinuha niya, and He bore them. Pinasan po niya. Yan po yung isang binabanggit ng Matthew chapter 8. At hindi lamang yun, yung pangalawa, He took them away. Ang ibig sabihin nito, He actively removed the afflictions, demonstrating His power not only to heal, but to liberate. So, kinuha niya yung ating mga sakit, kahirapan, karamdaman, lahat ng uri ng kahinaan at kalungkutan. At pinasan niya, at ito'y tinanggal niya sa ating mga buhay. Dahil pinasan na niya, kinuha na niya, tinanggal na niya, ikaw ngayon ay magaling na at malaya na. Hindi ka na dapat pinapahirapan ng sakit. Napakahalaga na maunawaan natin. Ang pangako ng Panginoon na pagpapagaling. Pag naunawaan natin ng lubusan, ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sa tingin ko po, walang Kristiyanong lugami, walang Kristiyanong pinaglalaruan at pinagpipiestahan ng dyablo ang kanyang buhay. Minsan kasi hindi natin alam, ano bang meron ako? Ano bang mga pangako ng Diyos sa akin? Ano bang ginawa ng Panginoon na ito na sinasamba ko? Diba? Anong kanyang pangako? Anong kanyang mga bagay na ginawa? Ito po ang ginawa ng Panginoon. Kinuha na ng Panginoon ang ating mga sakit. Pakisabi sa katabi, kapatid. Kinuha na ni Lord ang mga sakit at karamdaman. Maging ang kahirapan. Pakisabi po, maging ang kahirapan sa buhay mo. Pero ang tanong, ito po ba ay ating tinatanggap? Kinikilala ba natin ang katotohanan na yon? Bakit hanggang ngayon para kang hindi magkandakuba sa ating pagpasan sa mga pasanin natin sa buhay? Kasi minsan kinuha na ni Lord, binabawi mo pa. Hindi, Lord, ako na ang bubuhat niyan. So napakalungkot, di ho ba?
kapag hindi natin naunawaan ang napakagandang bagay na ginawa ng ating Panginoon. We need to understand when Scripture says Jesus took and bore our infirmities and diseases, this has twofold meaning. He bore them and He took them away. Huwag mo nang tanggapin. Kaya kapag may sakit, may karamdaman, of course, hindi naman tayo exempted. Minsan nakakaranas pa rin tayo. Ng karamdaman sakit. Kasi ang diablo, yun ang gusto niya. He came to steal, to kill, and to destroy. John chapter 10, verse 10. Letter A. Yan ang modus ng kaaway. Yan ang kanyang gawa, 24/7. Siya ay pumatay. Siya ay pumunta dito para magwasak ng buhay, maglagay ng sakit, ng karamdaman, paghirapin ang tao. Pero ang sabi naman ng letter B ng John chapter 10, verse 10, but Jesus, ang ating Panginoon, He came, dumating siya to give us life and to have it to the full. Amen po ba? Pumunta siya dito para bigyan tayo ng buhay. Buhay na masaya, buhay na ganap, buhay na kasiya-siya. Huwag ho nating hayaan ang diablo na magtagumpay sa buhay natin sa pamagitan ng paglalagay ng mga sakit. Alam niyo po, ang ating katawan, sabi po ng 1 Corinthians 3:16, ang ating katawan, our body is a temple of the Holy Spirit. Ang ating katawan ay templo ng Holy Spirit. Kapag tayo po ay na-born again, tayo po ay kumilala sa ating Panginoon. Ang isang bagay po na ginagawa po ng Panginoon at ginagawa ng Holy Spirit, He will dwell in the life of a believer. Kaya nananahan sa atin ang Espiritu ng Panginoon. And our bodies are God's temple. Ito daw katawan natin ay templo ng Panginoon. Hindi ito tirahan ng sakit. Hello? Kaya kung may sakit, hindi yan tagaryan sa iyong katawan. Palayasin mo dahil squatter lang yan. Yung sickness, gusto lang niyang mag-squat. Ayoko pong, baka sabihin nyo, minamata natin yung mga squatter. Kundi, gusto ko lang ilagay yung isang ilustrasyon, ipaunawa, para maintindihan nyo na hindi natin dapat tinatanggap ang sakit sa ating katawan. Are you here? Are you here? Amen po ba? Di natin tinatanggap. Ibig sabihin ng squatter, hindi talaga nakatira doon, pina-squat lang. So, minsan hindi na nagpapaalam, mag-squat. Kaya malalaman mo, kinaumagaan, mayroon na dito palang nakatira. Di ho ba? Ang tawag doon, squatter, hindi niya talaga yung tirahan, hindi niya pag-aari, hindi kanya yung lugar. Ang diablo ang ginagawa niya kasi magnanakaw siya, sinungaling siya, gusto niyang mag-squat sa buhay natin. Kapag pinayagan niyo, mamimihasa yan, dyan na yan titira. Anong ginagawa sa diablo? Anong ginagawa sa sakit? Pakilakasan? Anong ginagawa sa sakit? Pinapalayas. Hindi asawa ang pinapalayas. Sakit ang pinapalayas. Inuutusan, umalis ka! Dahil hindi ka nakatira dito sa katawang ito. Dahil ang katawang ito ay templo ng banal na Espiritu. Amen po ba? So it's very important that we understand this. Para hindi po tayo pinagpipiestahan ng kaaway ang buhay natin. Pati po kahirapan. Squatter din yan. Pakisabi sa katabi, kapatid, pati kahirapan, karukhaan, kakulangan. Sabi nyo, squatter yan. Palayasin. Pakisabi, palayasin. At kapag pinapalayas, hindi ka nakikiusap, uy, sakit, umalis ka naman, please. Di po ganun. Uy, kahirapan, please naman, umalis ka na. Sabi niyo, in Jesus' name, umalis ka, hindi ka taga riyan. Amen po ba? Hindi ka taga rito. Sana i-apply talaga natin ito. Kasi nakakalungkot po, ang daming tao may sakit. May karamdaman. Yung iba namamatay, walang kalaban-laban. Walang pabayad sa ospital. At minsan naman po ay talagang gagaling na sana. Nung nakita yung laki ng bill, biglang nahimatay ulit.
Diba? Kasi ang laki ng bill, 500,000, 300,000. Kaya talagang ang talagang asahan natin ay ang Diyos eh. Amen po ba? God who is our healer. Palapakan natin ang Lord. Jesus already bore the weight of your sorrows and pain. He was wounded for your healing. And He died so you can be free. He died so you can be free. Physically, emotionally, mentally, and spiritually. Binata niya ang lahat ng ating hirap, sakit, lahat po ng ating mga karamdaman. Siya po ay nasugatan para sa ating kagalingan. Namatay siya para tayo ay lumaya. Physical freedom, emotional freedom, mental freedom, spiritual freedom, financial freedom. Yan po ang inaalok ng Panginoon. Kung napakagandang buhay palang inaalok ng Diyos, aba, hindi ko yan tatanggihan. Ang maraming companies ngayon ng computers and gadgets, mga cellphones, di ba? Upgrade ng upgrade. Ano ba ang cellphone nyo ngayon? Anong model? Yung iPhone. Di ho ba? Nakapila tayo kapag ano kayang bago dito sa iPhone na ito. Parang gusto ko kasi maganda yung mga features, everything. Napakadali, napakagaling, napakabilis. Pinipilahan, naghihintay. Pero pagdating sa buhay na walang hanggan, buhay na ganap, the best life na nais at kalooban ng Panginoon, minsan ayaw pilahan ng mga tao. Ni hindi nadalo, ni hindi inuuna ang kaharian ng Panginoon. Dapat hindi tayo mag-aaksaya ng panahon. Na kay Jesus ang buhay na walang hanggan. Ang sabi niya sa 3 John 2, I wish above all things that you may prosper, be in good health as your souls prosper. Nais ko, kalooban ko, na kayo ay sumagana, physical, financial, na pagpapala, material na pagpapala, that you may prosper, be in good health, maging malusog, malakas ang iyong katawan. Kompletong package. So yun, 3 John 2. As your soul prospers. Kung papaanong umuunlad, lumalago ang iyong espiritual na buhay at pananampalataya. Yan ang best life. Yan ang iyong pilahan. Yan ang iyong unahin. Amen po ba? Available yan kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. Palapakan natin ang Panginoon. When doctors cannot heal, to whom do we turn? Ano po? Kanino tayo lalapit? Ginawa ng lahat. Doktor, etc. Kanino ka lalapit? Napakahalaga na naintindihan natin ang kalooban at plano ng Panginoon sa buhay natin. Through His pain, we are healed. Through His gentleness, kindness, suffering, and goodness, we found our healing. Sa Matthew chapter 4, tignan po natin ang verse 13. Matthew 4:13, pakibasa nga po natin. And He went throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction among the people. Ito ang ginagawa ng Panginoon during His public ministry. Ang ginagawa niya, lumilibot siya sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar. At anong ginagawa niya? Ipinapangaral ang mabuting balita. This good news of the gospel, this Bible, the Word of God, ang gospel ng ating Panginoon, ng kaharian ng Diyos ay pinapangaral ng Panginoon. Kinakailangan makarinig muna ng salita ng Diyos ang mga tao para magkaroon sila ng pananampalataya, may stir up ang kanilang faith, mabuhayan ng loob at pag-asa. Tapos ang ginagawa ng Panginoon, matapos niyang ipangaral ang salita, siya ay nagpapagaling. 2/3 of Jesus' public ministry was spent sa tinatawag na healing, sa healing ministry. 2/3, 60% ng kanyang ministry. Preaching, teaching, pagpapagaling. Nais ng Diyos na gumaling ang tao.
Nais ng Diyos na ang tao hindi pinapahirapan ng dyablo. Amen po ba? Yan ang kalooban ng Panginoon para sa ating lahat. So hindi lang po siya nangangaral, kundi nagpapagaling. And Jesus was not a distant or a detached healer. Lumalapit siya, pumupunta siya sa mga bayan-bayan, sa mga villages. Inaabot ang mga tao. Yan po ang Panginoon at yan ang nais niya sa ating pong mga buhay. Jesus heals a leper. Nagpagaling siya ng may ketong. Di ba? Pag may ketong, nilalapitan nga, bawal. Pero tinatouch pa ng Panginoon. He was not a distant or a detached healer. Di ba? Hindi niya nilalayuan, nandidiri. He touched lepers. He healed a Gentile woman. Yung isang Canaanite na hindi bahagi sa covenant people, di ba? Hindi bahagi ng Israel. Bayang tinawag, bayang pinili. Gentile woman. Di ho ba? Pero pinagaling ng Panginoon yung kanyang anak dahil sa kanyang pananampalataya. Peter's mother-in-law, mayroon siyang fever. Ano po? Sa atin, fever lang yan naman. Senat lang yan eh. Alam niyo po, sa panahon ng Panginoon, yung fever ay napakabigat palang sakit. Di ho ba? Kaya noon naalala ko, nung bata pa po kami, kapag may nagkukumbulsyon, kasi minsan nagkumbulsyon ho yung kapatid ko, graduation ng kuya ko. So wala ang mga parents ko, ako yung nag-aalaga doon sa kapatid ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi ang taas ng lagnat. Nagkumbulsyon. Alam niyo po yung salitang kumbulsyon, di ba? Sa sobrang taas ng lagnat, mabigat din pala yun. Minsan ang sabi ng iba, nagdideliryo. Alam niyo yung salitang deliryo, no ho? Dahil sa sobrang taas ng lagnat, nakakamatay po pala. Pero lahat ho iyan ay kayang pagalingin ng ating Panginoon. Jesus cares for the individual, outsider ka man o insider, Israel man, bayang pinili, o hindi yung mga kasama sa bayang pinili. Tayo po'y kasama sa hindi po tayo kasama sa bayang pinili. We are Gentiles. Ano po? Pero tayo po, nung kumilala sa Panginoon, naging bahagi tayo ng pamilya ng ating Diyos. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Jesus has been commissioned, consecrated, and authorized to not only proclaim the good news, but also bind and heal the brokenhearted. The brokenhearted, para pagalingin ang mga nasisiil, para pagalingin ang mga palayain ang mga nasisiil, para pagalingin ang mga sugatan ang puso. Mayroon ho ba dyan? Kanina po may lumapit sa akin, nagpa-pray, sabi niya, Pastora, tamang-tama po yung teaching. Kasi maghihiwalay na kaming mag-asawa, etc. May mga anak. Hindi po ako nagchichismis, hindi ko naman binabanggit yung pangalan. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo that God knows our needs. Sabi niya, tamang-tama po yung turo niyo. So siya po ay nakaranas ng ginhawa na alam niya may pag-asa ang kanyang pamilya. Amen po ba dahil sa Panginoon? Kayang pagalingin ng Panginoon ang relasyon na pinipilit ng kaaway na sirain. Kayang pagalingin ang pamilyang gustong wasakin ng kaaway. Kayang pagalingin ng Panginoon. Sabi ng Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Ito po yung inaawit natin. Oh, He heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. Di ho ba? Yan ang Diyos natin. Palapakan natin ang Panginoon. He didn't just teach about the kingdom of God. He stepped into the dirt and mess of human pain. He physically touched the untouchables like the leper and entered the homes of the sick. Lumapit siya at pumasok sa bahay ng mga may sakit. Now let's go to these 4 things, ways for us to access His healing power. Paano ba natin mararanasan itong himala ng kagalingan o kagalingan na iniaalok ng Panginoon, the life that is available. Diba? A blessed life, a healed life, a prosperous life. Number 1, seek the source of healing. Simple.
Kung siya ang manggagamot, siya palang pag-asa, di sa kanya ka lumapit. Minsan kung sino-sinong nilalapitan. Si Mang Kepweng, Manang Bola, Dr. Laway, kung sino-sinong nilalapitan natin. Lapit ka agad sa source ng healing. Actually, He is our healer. Sabihin niyo, healer. Siya po ang ating manggagamot, our greatest physician, our greatest doctor. God wants us to enjoy the best of life. Come to this God who can heal and is able to give you the best life. Ang Diyos na ito na kayang magbigay ng pinakamainam at pinakamagandang buhay. Ang sabi po ng Deuteronomy or Exodus 15 verse 26, pakibasa nga po natin sabay-sabay. He said, you must obey the Lord your God and do what He says is right. If you obey all His commands and keep His rules, I will not bring on you any of the sicknesses I brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. Sa ibang translation, for I am your great physician. Hindi po masama ang mga doktor, medical science, gift yan ng Panginoon sa humanity. Mayroon ding mga herbal medicines, yung mga dahon, greens, gift lahat yan ng Lord. Kasi gusto niya talaga gumaling tayo So nagpakilala dito ang Panginoon as a healer. Our Jehovah Rapha or Jehovah Rapha. Sabi niyan, healer is an integral part of God's character. Yan po ang isa sa redemptive names ng ating Panginoon. And the good news is that we have the access to the source and author of healing. And that is no other than the Lord Jesus Christ, who said, I am your healer. Ako ang inyong manggagamot. The Bible describes God as Jehovah Rapha or Jehovah Rapha. More than 60 times, dinescribe, binanggit ng Bible, yung pangalan niya. Yung specific na Rapha or Rapha, pangalan niya. One of the redemptive names ng Panginoon, na siya ang ating manggagamot, siya ang ating healer. Jehovah kasi means God. Hindi po yung relihiyon na Jehovah. Jehovah means God, and Rapha or Rapha means to restore, to heal, and to make healthful. Uso po ngayon ang wellness, Pilates, yoga, Para sa ganon, maging okay ang katawan mo, strong ka, malusog ka, tapos may mga diet pa, may keto, mayroong intermittent, etc. Di ho ba? Wala pong masama kung yan po ang effective sa inyo. Pero tandaan natin na ang source pa rin ng tunay na healing ay walang iba kundi ang Panginoon. Mahina ang palakpak natin. Amen po ba? Siya talaga ang tunay na healer. Naalala ko yung isang kwento. Duman sa isang napakabigat na surgery. At pagkaraan ng ilang linggo, bumalik siya sa kanyang doktor. Ang sabi ng kanyang doktor, naku, pasensya ka na, may sad news ako. 6 na buwan ka na lang na mabubuhay. Sino po ang mga nakaka-relate dyan? Minsan, ganun na ang sinasabi ng mga doktor, 3 months, 6 months. Para bang sila ang may akda ng buhay. Hello, are you here? Pero hindi ko sinasabing masama sila. At lumapit yung mama, sabi niya ganun, ganun po ba, Dok? Sabi niya, alam niyo ba, Dok, yung aking bill sa ospital, 1 taon kong babayaran. 6 na buwan lang pala akong mabubuhay, hindi ko na mababayaran yung 6 na buwan pa. Kaya sabi nung doktor, teka, re-reviewin ko. Baka pwedeng maging 1 taon ka munang mabuhay. Di naman talaga, doktor, ang nakakaalam hanggang kailan ang buhay mo. Ang nakakaalam ay ang Panginoon. Sa Kanya ka magtiwala. Amen po ba? Lumapit ka sa Kanya. Seek God! Hanapin natin ang ating Panginoon. Ang sabi po ng Psalm 103, verses 2 to 4. Pakibasa natin. I will praise the Lord. I won't forget anything He does for me.
Sabay-sabay, He forgives all my sins. He heals all my sicknesses. He saves my life from going down into the grave. Grave po yan, ano ho? And His faithful and tender love makes me feel like a king. Yun yung inaawit natin. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Diba? Let us not forget the benefits of the cross of Calvary. Let us bless the name of God. He forgives sins. Siya ang nagpapatawad. And He heals all our diseases. Siya ang nagpapagaling. Yan po, pangako yan ng Panginoon. He saves my life. Siya ang nagliligtas sa aking buhay mula doon sa tiyak na kapahamakan. At ang kanyang katapatan at ang kanyang dakilang pagmamahal, ito ang nagpapalakas sa akin. Ito ang nagbibigay sa akin ng isang makabuluhang buhay katulad ng isang hari. Ano po? The best life ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Pangalawa po, ano yung pangalawa? Number 2, ways for us to access His healing power. Sabay-sabay, basahin natin. Embrace the promises for healing. Tanggapin natin, yakapin natin, tayuan natin yung mga salita at mga pangako ng Panginoon patungkol sa mga kagalingan. So una, isik mo ang Diyos na source of healing. Then kinakailangan mayroon kang pruweba. Ang Diyos nga ba nagpapagaling? Diba? Nasaan? Nasa word, nasa promises. May resibo. Hello? Di ho ba? May basihan. May ebidensya. Nasaan? Sa salita ng Panginoon. Ano po ang sabi dyan? Sa Proverbs 4, verses 20 to 22. Sabay-sabay nga po nating basahin. My child, listen carefully to my teaching and to everything that I tell you. 21, never forget my words. Keep them safe in your mind. 22, they will give true life to anyone who takes hold of them. And they will give health or healing to your whole body. Sabi niyo, whole body. Buong katawan. Magbibigay ng kagalingan. Ang alin? Yung Word of God. Yung salita ng Diyos na minsan ayaw nating pakinggan. Yung salita ng Diyos na minsan kinatatamaran nating basahin. Hello? Kaya minsan hindi tayo gumagaling. Hindi natin alam ang pangako ng Diyos. Mismo, yung salita ng Diyos ay gamot, kagalingan sa ating mga katawan. Hallelujah! Amen po ba? Kaya mga magulang, mga kapatid, it's very important that we read our Bibles. Binabasa natin ang Biblia. Dala ba natin ang ating mga Biblia? Natatamaran, pero kapag sige, unahin natin, dalin natin lahat ng mga books ng about psychology, about ganito, yan, kahit mabigat ang bit-bit natin, pinag-aaralan ko lahat ng ito, nakalimutang pag-aralan ang Biblia, na siyang treasure, na siyang susi, nandyan ang lahat ng mga treasures at yaman, na nais nating maranasan, na nais ng Diyos na maranasan natin. Nasa salita ng Panginoon ang lahat ng uri ng yaman. Palapakan nga natin ang salita ng Diyos. Pero kinatatamaran natin ang Word of God, basahin. Ano pong sabi dyan sa Proverbs 4? Health, medicine. Tignan natin ang sunod na slide. God's Word is medicine for your broken life. Yan. For your sick bodies, for your wounded souls, and for your crushed spirits. Ang salita ng Diyos ay medicine. Ito po ay health. Ito po ay buhay. Hindi lang nagbibigay buhay, kundi ito ay buhay. Ang salita ng Diyos. Kapag ikaw ay may nararamdaman, pupunta ka sa doktor, may prescription. 3 times a day, ito. Ito naman ay before meal. Ito naman after meal.
dinner. Aba, masunurin tayo. Alam nyo ba, ang Diyos may prescription din siya sa atin. O read the Bible 3 times a day. Hello? Alin ang mas sinusunod? Yung prescription ng doktor o yung prescription ni Lord? Mahirap sagutin yan, pastora. Di ho ba? Minsan ho kasi hindi natin alam kung anong kapangyarihan mayroon ang Word of God. Kaya minsan because of negligence, because of ignorance, napapahamak ang tao. Sabi po ng Hosea 4:6, my people are being destroyed. My people are being perished. Napapahamak ang aking mga anak kasi sa kakulangan ng kaalaman. We don't know the promises of God. We don't know the Word of God. Sabi ng Hosea 4:6, you have rejected knowledge. Hindi nyo inalam. Ang salita ng Diyos nagdadagdag din ng karunungan. Alam nyo ba yon? Hello? Gusto ba nating maging marunong? Parang ayaw nyo na. Nakakapagod maging marunong. Gusto ba nating maging marunong? Read the Word of God. Karunungan ang idinudulot nito. Basahin nyo ang Book of Proverbs. Ano po? Yung mga wisdom ni Solomon, insights, karunungan ang ibinibigay ng salita ng Diyos at kagalingan sa ating kaisipan, sa ating puso, sa ating mga katawan. Amen po ba? Kagalingan sa ating mga bulsa. So, ang salita ng Diyos ay medicine. Sabi ng Psalm 103, He forgives all my sins. He heals all my sicknesses. That's the promise of God. That's the Word of God. We need to embrace it. We need to claim it. Stand on the Word of God. Palapakan natin ang Lord. Pangatlo po, ano yung pangatlo? Ways for us to access His healing power. Release forgiveness for your healing. Pastora naman, anong kinalaman ng forgiveness sa aking healing? Sometimes it's difficult to forgive those people who hurt us. At alam niyo po, yung binabasa ko bong book ni Joyce Meyer, Healing the Wounded Souls, sabi niya doon, hurt people. Yun, parang inulit mo lang, pastor. Ibig sabihin, yung mga taong nasasaktan, gusto ding manakit. Kapag wala kang forgiveness, ganun, magiging cycle ang buhay natin. Pag hindi ka marunong magpatawad, parang bangungot yan. Lagi mong naalala, galit ka, namumuhi ka, napupuot ka. Di ba? Ayaw mong makita yung tao. At minsan naman, pinapatawad na kita, pero huwag ka nang magpapakita. Di ba? Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Di ba? Pagpapatawad. Sabi ng binasa natin, for he who forgives our sins. Di ba? He who heals. Siguro hindi naman po nagkataon na inuna yung forgiveness bago yung healing. Sa Psalm 103. Tingnan natin ang James 5. Ano po? James 5, verse 16. Sige po. James 5. Pakibasa po natin ang James 5. Tell your sins to each other. Yan. Magpatawaran kayo. And pray for each other. So, you may be healed. Yung palang pagpapatawad ay isang susi. Step, isang hakbang para sa iyong kagalingan. Pakisabi ho yung katabi, masyado kayong seryoso. Pakitignan pala yung katabi nyo, masyado kayong seryoso. Pakitignan yung katabi. Ayan. Pakisabi nyo, kapatid, pinatawad mo na ba yon? Nagpatawad ka ba? Ay, nako, hindi pwede. Napakahirap patawarin. Grabe ang ginawa niya sa buhay ko. Ginulo niya ang buhay ko. Diba? Na hindi makamove on, ganto ganyan. Naalala ko po yung isang bata, mayroon daw silang experiment sa school. Pinagdala sila ng patatas.
Patatas na lang, ano ho. Tapos po, so mayroon silang ginawa, medyo tinignan siguro, dissect, ano, yung patatas. Tapos po umuwi na, nakalimutang itapon, ano, ilabas yung patatas sa bag niya. Kinaumagahan, dala niya ulit, nasa bag eh. Ano po, the following day, after a week, dala-dala niya, sabi niya, parang may mabaho. Sabi niya gano'n, hindi niya naman alam kung ano yon. Tapos kahit saan siya pumunta, pagdala niya yung bag niya, naamoy niya yung mabaho. Until he found out, ano po, na nandun pa pala yung patatas bulok na. Dala-dala niya, laging naaamoy. Hindi niya alam yung patatas pala bulok. Yung kawalan ng pagpapatawad ay parang bulok na bagay na nasa atin. Sabi natin, bakit ganito, ganyan, etc. Reklamo tayo ng reklamo. Yung pala, yung unforgiveness, nandyan. Nais ng Diyos na magpatawad tayo. Sa mga nagkasala din naman, nais ng Diyos na humingi tayo ng tawad. But just the same, kay humingi ng tawad o hindi, pag-pray mo, i-release mo, patawarin mo. Kapag tayo po ay nagpasya, ano po, na magpatawad, when you make a decision to truly forgive, it's the first step. So you can put an end to your years of misery. Tagal ng panahon, yan ang buhay mo. Yung pala may isang susi na dapat mong tignan at i-deal. And that is forgiveness. It's difficult sometimes, but that is God's will. That is what God tells us. Our anger and bitterness make us sick. Tandaan niyo po, yung anger tsaka bitterness, ito po ay naglalagay ng sakit sa ating mga buhay. Ano po? So minsan hindi lang po pala physical, minsan emotional, mental, pero sabi ni Lord, I am your great healer. He is able to heal you in every aspect of your life. Bitterness starts out small. Minsan nagsisimula ng small lang yung bitterness. Sama ng loob. Kaya nga nasa loob yan eh, sama ng loob, di ba? Natin. Kapag hindi natin yan nabantayan, nandyan yung cycle of pain na hindi tayo makalaya. So anong sabi po dyan sa next slide? Forgiveness breaks the cycle of pain. So kapag nagpatawad tayo, ito po ang sisira doon sa nararanasan nating mga sama ng loob, yung sakit, at yung unforgiving spirit, at lahat ng consequences nito sa ating buhay. A multi-genre author, Robin S. Baker, once said, if you want to break the cycle, you have to do something you've never done before. At ano yung something na hindi mo pa nagagawa, maaring yung magpatawad. Okay ka naman, dumadalo ka. Diba? Nagbabasa ka ng Bible. Pero hindi ka marunong magpatawad, hindi mo kayang patawarin ng isang tao na nagkamali sa'yo. Let go and let God. Amen po ba? Ibigay na natin sa Diyos yan. Sabi ng Lord, He took, He bore. Diba? Kinuha niya. Di po ba? And He has the power to heal and liberate. Kaya kanyang pagalingin at palayain. Hindi ka lang pagagalingin, palalayain ka sa lahat ng tanikala ng kaaway. Minsan po, yung unforgiveness, yan ay parang preso, kulungan. If you don't forgive, as if you are making your own or self-imposed prison. Ikinukulong mo ang sarili mo. Akala mo yung taong kinagagalitan mo ang naapektuhan. No, it's you first and foremost. Kaya kapag inisip mo ng inisip, galit ka, sama ng loob, alam niyo po, yan ang nag-aanyaya ng sakit. Pati po worry eh. Pag lagi kang nag-aalala, lagi kang stress, lagi kang nag-aalala, worried ka, takot ka, nag-aanyaya yan ng sakit. Pero ang sabi ng Panginoon, siya ang ating healer. At sabi niya, huwag kang matakot. The Lord is your light and your salvation. Whom shall you fear? Bakit ka matatakot? Siya ang iyong kaligtasan. Siya ang iyong liwanag. It may be difficult, but looking forward for your rewards will make it easier. Minsan mahirap, pero pag alam mong yun ang susi para gumaling ako, then do it.
Amen po ba? Healing is yours. Palakpakan natin ang Diyos. Ikaapat and the last. Ano pong sabi dyan? Take your healing by faith. Take your healing by faith. Napaka-simple na mga prescription or ways for us to access the healing power of God. 'Di ba? So come to your healer, draw near to your healer, embrace his promises, his words, release forgiveness, and take your healing by faith. Manampalataya ka. Be willing to be healed. Ano po? Ang Diyos ang nag-aanyaya sa atin na lumapit tayo sa Kanya. At pag lumalapit tayo sa Kanya, tiyakin natin na mayroon tayong pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Diyos na walang pananampalataya, wag na wag daw siyang umasa na makakatanggap siya ng kahit na ano mula sa Diyos. Diba? So ang sabi po dyan, isang example yung sa Mark chapter 5. Pakibasa natin ang Mark 5, verse 34. It's about a woman who suffers, who is suffering from hemorrhoids o yung bleeding, 12 years nang dinudugo. At nung nalaman niya, nabalitaan niya na si Jesus ay nandun kasi nga si Jesus ay pumupunta sa iba't ibang lugar, villages. Sabi niya siguro, nandito ang Panginoon sa baryo namin, sa barangay namin. Anong ginawa niya? Lumapit, seek. Diba? Lumapit, seek. You have to seek God. Lumapit ka sa Diyos. If you draw near to God, He will draw near to you. James 4:8. Then, anong sabi niya? Mahipo ko lang ang laylayan ng damit niya, gagaling ako. He embraced the Word of God. Siguro hindi pa siya talaga born again Pero grabe. Pinanghawakan niya ang Word, ang pangako ng Panginoon. If I could only touch yung tassel, yung laylayan ng damit niya, gagaling ako. Sabi niya, gagaling ako. At alam niyo, hindi madali para sa babae. Bakit? Sabi ng Bible, kung babasahin, bago natin basahin, kung titignan niyo po ang Mark chapter 5, naubos na ang kanyang pera sa kapapagamot. Lahat siguro ng mga albularyo, lahat ng nag-ano ng herbal medicine, pinuntahan na. Punta na sa Pampanga, sa Agoola Union, may nagpapakita doon, sumasayaw. Nagpunta ng Batangas, Quezon, kung saan-saan na siguro nagpunta. Hindi, ano lang ho yun, sa akin lang po yun, wala ho yun sa Bible, ano po? Ibig sabihin, halos lahat sinubukan niya. Pero ang sabi ng Bible, lalong lumubha ang kanyang sakit. Naubos na yung ari-arian niya. Naubos niya ang kaperahan niya. Naubos na ang kaperahan niya. At ang sabi ng Bible, payat na siya. Imagine ba naman 12 years kang dinudugo? Walang tigil. Siguro yung duguin ka ng 1 week, 2 weeks, 1 month, hinang-hina ka na. Pero anong ginawa ng babaeng ito? Makinig po kayo. Pinilit niyang gumapang. Makarating lang sa Panginoon. Hirap na siya. Pero pinilit niya, nagsumikap siya para makalapit sa Diyos. Dahil alam niya sa puso niya na ang Diyos kaya siyang pagalingin. Sometimes we need to make an effort. Isa nakikita din ng Diyos kung ano yung effort na ginagawa natin. Isan, ang bilis nating mag-give up. Hindi niya ako pinagaling. Pinag-pray ako ni pastor. Nag-pray ako ng ganito, hindi ako pinagaling. Okay na yun. Hindi ko nahilingin. Siguro kalooban niya talaga na may sakit ako. Hindi kalooban ng Diyos na may sakit ka. Bakit nagkakasakit ang tao? Minsan, because of ignorance. Pinabayaan mo ba naman ang katawan mo? Sino po dito mga may maintenance na? Huwag nyo nang itaas ang kamay nyo. Sabi nila, pag nagme-maintenance ka na, huwag mo nang itigil yan. Ano ba ang mini-maintain? Ano po? So siya po ang ating healer. Kapag nakita natin na ito daw ang gamot na ganito, naghahanap tayo ng kung ano-anong gamot. Ang dami dyan ngayon sa Facebook. Maglaga ka ng dahon ng ganito, pakuluan mo ng 30 minutes. Di ba, sinusunod niyo? Minsan, di ba? Hello?
Sinusunod. Minsan ang salita ng Diyos din natin kayang paniwalaan. Pero yung sinabi ng tao na ilaga mo, yung dahon na ganito, saan hahanapin? Sa bundok makiling. Pupunta ka para mahanap mo, ilalagain mo 30 minutes at ipapalamigin mo ng konti. Ilagay mo muna sa ref, lagyan mo ng konting honey. Grabe, masuno rin. Pero pagdating sa Bible, hindi kayang sampalatayanan ang pangako ng Diyos. Church, it's high time na tayo ay magkaroon ng puro at dalisay na pananampalataya sa ating Panginoon. Amen! Hello! So pakibasa na po natin ang Mark 5:34. Pakibasa natin sabay-sabay. Then Jesus said to her, "Daughter, because you dared to believe, your faith has healed you." Pakibasa natin yan. Your faith, sabay-sabay, your faith has healed you. Binabasa nyo lang, has healed you, healing agad. Yung faith, ayaw basahin. Di ho ba? Ayaw nating banggitin. Yun ang susi. Yun ang pinakamahalaga. Hebrews chapter 11, verse 6. It is impossible to please God without faith. For those who come to God must believe that He is, that He exists, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Hebrews chapter 11, verse 6. Pakitas nga po natin ang ating mga Bible. Sige po. Let's read this Bible. Ito po ang nagde-develop ng faith sa buhay po natin. Sa ating spiritual na buhay. So ang sabi niya, ang sabi dito, sabay-sabay, tapusin natin. Go with peace in your heart and be free from your suffering. Basahin natin sabay-sabay. Go with peace. Yung pong binabasa natin, sabay-sabay. Go with peace in your heart and be free from your suffering. Daming blessing nito. Sabi ng mga Bible scholars, yung sinasabi daw ditong peace, healing, shalom in one word. Yan po ang sinasabi ng mga Israelita, shalom. Pwede bang tignan nyo yung katabi nyo? Batiin nyo po. Naka-smile ha. And with faith sabi nyo, shalom, shalom. Lakasan nyo po, shalom, shalom. Double shalom ho yan, double blessings, double peace, double security, double healing. Ibig sabihin, lahat ng mabubuting bagay nakapaloob doon sa salitang shalom. Amen po ba? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Gumaling yung babae. Anong nagpagaling? Sabi ng Panginoon, sino ang humipo sa akin? Sinong humipo sa laylayan ng damit ko? Aba, dahil nagkakagulo, no? Kung yan po ay mga daan-daan na talaga namang nagkakagulo sa Panginoon, tapos sasabihin niya, sino ang humipo sa akin? Lahat humihipo sa Panginoon. Ang ibig sabihin, sino ang humipo sa akin na may totoong pananampalataya? Kasi naramdaman niya may power. Na-release yung healing power. Dahil may isang humipo na mayroong tunay na pananampalataya. Sa paglapit sa Panginoon, importanteng may pananalig po tayo mga kapatid. Amen po ba? Para maranasan natin ang himala ng kagalingan. Ano man ang ating kailangan. Jesus intimately knows our broken selves. And He wants to heal us physically, mentally, emotionally, and spiritually. Tandaan po natin, Jesus is unlimited in His healing power. Sabihin niyo, unlimited. Hindi kayang limitahan ang kapangyarihan ng Panginoon. It doesn't matter what you throw at Him. Jesus can handle it. Ano man ang karamdaman mo, ano man ang paghihirap ng kalooban, ano man ang gusto mong ilagak sa Panginoon, kabalisahan. 1 Peter 5:7, cast your cares upon the Lord, for He cares for you. Ilagak mo sa Diyos ang iyong kabalisahan sapagkat siya nagmamalasakit sa iyo. Ilagak mo lahat. Kahirapan, kakulangan, sakit, karamdaman, sakit, sugat ng puso, ng kalooban, emotional wounds, lahat, everything. Ilagak mo sa Panginoon.
ibigay mo sa Panginoon, kaya ng Diyos na ayusin yan. Amen po ba? Kaya ng Diyos na baguhin maging ang buhay natin. The problem lies not in being sick or hurt or wounded, but in whether or not we are willing to be healed. Hindi po yung sakit actually ang problema pag lumalapit ka sa Diyos. Ang problema, kaya mo bang sampalatayanan o hindi? Yan ang tanong ngayon pong umagang ito. Mamaya lalapit po kayo dito sa harapan. Sa paglapit nyo, siguraduhin nyo that you are willing to be healed. You believe that God can heal you this morning. Amen po ba? Hallelujah. He can heal all types of illness. He can heal one, He can heal many. He can heal all. Lahat. Walang tinatanggihan ng Diyos pag lumapit ka sa Kanya. He can heal insiders and even outsiders. Basta lumapit sa Kanya. He doesn't heal some who are sick. He heals all who are sick. And there are no limits to Jesus' healing power. Wala pong katapusan. Walang limit ang Kanyang kapangyarihan para tayo ay pagalingin. Sa umagang ito, tumayo po tayong lahat at patuloy po nating kilalanin ang katotohanan. Patuloy nating i-appropriate yung healing na ipinangako ng Diyos. Patuloy nating sampalatayanan na ang Diyos ngayong umaga hindi niya tayo bibiguin. Alam niyo ba bakit nagsimula ang sakit? Because of the sin of Adam and Eve. Because of the sin of Adam and Eve, nagsimula ang sakit, nagsimula ang karamdaman, nagsimula ang kahirapan, lahat na ng klase ng problema. Sabi ng Romans 5:12, dahil sa kasalanan ng isang tao, dumaloy, nakapasok na ang sakit, karamdaman, kahirapan sa buong mundo. But because of this second Adam, referring to Jesus, kung si Adan nagkasala, kaya tayong lahat ay mapaparusahan. Si Jesus naman, the second Adam, He obeyed God. And because of what He did on the cross of Calvary, we can all be set free. We can all be made righteous. And we can all be healed and be blessed by the power of God. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Sabi nung awit, I am the God that heals thee. Siguro before we sing that song, I am inviting you. Gusto niyo maging malapit sa Panginoon? Gusto niyong maranasan ang himala ng kagalingan? Ito man ay emosyon? O meron tayong mga nakaraan na mga karanasan na hanggang ngayon di natin makalimutan, di tayo makalaya. God is willing to liberate you. God is willing to set you free. O meron tayong mga pangangailangang material, pinansyal, trabaho marahil, yung ating negosyo, yung ating pamilya, gusto natin ng kaligtasan. Everything that you need, God has the power to touch you and bless you and heal you even this morning. Just come to Him in faith. Lumapit ka sa Kanya nang may pananampalataya. As we sing that song, You are the God who heals me. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Father. That healeth thee. You are the Lord, my You healer. are the Lord, Come on. my healer. You send your word. You sent your word and healed my Panginoon, pinapadala mo ang iyong salita upang kami You are pagalingin. the Lord, my Lord Jesus, nais namin gumaling physically, gumaling spiritually, gumaling emotionally, gumaling mentally, gumaling ang aming pinansyal na buhay, You are the Lord, gumaling ang aming bulsa, my hallelujah, gumaling ang aming negosyo, gumaling ang aming relasyon, ang aming pamilya. and heal my Come on, everybody. disease. You are the Lord, My healer. my healer. Sing right now, I am the God I am the God that healeth thee. Hallelujah. that
Panginoon, shall we just feel the awesome touch, the awesome presence of the Lord. He is here. Habang nakayuko, nakapikit tayo, damahin natin ang kilabot ng kapangyarihan ng Diyos. Yes. I just let the Holy Spirit to move. Just let God's presence to embrace us all. Niyayakap tayo ng presensya ng Diyos. God, thank you for sending your word and for healing us. You said in Psalm 107 verse 20, God sent His word and healed our diseases. Panginoon, napakabuti niyong Diyos. Kalooban niyo po na kami gumaling. By your stripes, we are healed. It's past tense. Dahil tapos na, Panginoon. Naganap na. We just need to believe it, Lord. We just need to receive it, oh God. Kaya hayaan niyo po na ngayong umaga, kaming lahat, Panginoon, ay tunay na makita niyong sumasampalataya sa inyo at pagagalingin at aangkinin na namin ang kagalingan ng aming buhay. Thank you for your unlimited healing power. Thank you for your unlimited blessing power, delivering power, even sanctifying power. Habang nakayuko, nakapikit ang lahat, nakataas ang ating kamay sa Panginoon, mag-usal lang tayo ng panalangin, ng pagkilala na ang Diyos, siya ang makapangyarihan sa lahat. Sabihin natin, dakilang Diyos na buhay Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. at makapangyarihan sa Lumalapit po ako sa inyo, lumalapit po ako sa inyo. katulad ng mga lalaki at babae, Katulad ng mga lalaki at mga Bible characters Bible characters na lumapit sa inyo na lumapit sa inyo at nananampalataya kami at nananampalataya na ngayong umaga, na ngayong umaga patatawarin mo kami patatawarin sa mo aming kami mga pagkukulang sa aming mga habang ito'y pinapahayag namin. habang ito'y pinapahayag namin. Patawad, Panginoon, Patawad, Panginoon, at hindi mo lang kami patatawarin, hindi mo lamang kami patatawarin, kundi kami pagagalingin mo hindi kami pagkagaling sa aming mga sakit at karamdaman. aming mga sakit at karamdaman. Hinihiling namin, O Diyos, Hinihiling namin sa umagang ito, sa umagang ito na pagharian mo na pagharian ang aming puso. ang aming puso. Kahabagan niyo po kami Habagan niyo po kami at gawing karapat-dapat. at gawing karapat-dapat. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming tagapagligtas. Kinikilala ka namin Kinikilala ka namin na aming Diyos na aming Diyos at Panginoon at Panginoon ng aming buhay. ng aming buhay. Kinikilala ka namin Kinikilala ka namin na tunay na nagpapalaya, tunay na nagpapagaling nagpapagaling at nagpapala. at nagpapala. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Inaangkin na po namin Inaangkin na po ang namin lahat ng himala ang lahat ng himala na nakalaan para sa amin nakalaan ngayong para sa umagang ito. ngayong umagang ito. Dahil nakinig kami sa iyong salita. Dahil nakinig kami Dahil itinaas mo dahil ang antas ng aming pananampalataya. Salamat po ng marami. salamat po Tulungan mo kami tulungan na sampalatayanan sa ang lahat ng himala lahat ng na aming kailangan. aming Ito'y aming matatanggap ito'y aming ngayong matatanggap. umagang ito Ngayong umagang sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty Hallelujah. Lord Jesus, hayaan mo na habang ipinapanalangin namin ang bawat lalaki at babae na narito sa harapan as a step of faith, Lord, hindi sila nag-alinlangan, hindi sila nag-atubili. Hayaan mo, Panginoon, na sila'y pagalingin mo completely and continue, O God, to be with them. Even right now, in the name of Jesus. Thank you, Father God, for your grace. Oh, release your healing. Release your miracle. Himala, di ka nagbabago. Ngayon at kailanman.
manifesting yourself as the great Jehovah Rapha, our healer, Savior, Deliverer, our victory. We love you, we thank you. Lahat po ng pinagaling, pinagpala, hinipo ng Panginoon ay sumigaw ng malakas na hallelujah at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Hallelujah! God bless everyone. To God be the glory. Amen.